malapit lang. Saan natin yung mga kids? Oo, may napuntahan ako yung parang ganyan din siya sa Manila Ocean Park naman. Pero cheaper. Tsaka mas maliit. Mas Si maliit. Ate Arlene, di ba, ang dami niyang mga posts sa ano? Sa Singapore naman naman. yan. Singapore. Ate Arlene, good morning! Morning. Uy, Doc Sara, chicken skin. Chicken. Joke. Okay, topic natin this morning would be keratosis pilaris or follicular keratosis or chicken skin. Colloquially, yun ang tawag dyan. Alam naman natin yung balat ng manok, di ba? Yung may mga bumps, ganyan. Parang butas-butas. Yes, oo. Para siya tinanggalan Tundok-tundok ng pala. feathers. Yes, so yun, nakaangat-angat. Na usually, yung ba yung mga, kilikili talaga, underarm, kalimitan ganun ang texture pagka walang... Sa underarm lang yung Hindi sa ano yun, hindi sa underarm. Ang common areas would be yung dito sa upper arms, tapos sa thigh, sa buttocks. So parang rough siya pag hinawakan mo, no? Pag rough. Very rough. Very Kasi rough. syempre, alam mo yung parang may goosebump ka. Oo, Yung ganyan. parang kinakalaban Permanent goosebump. O kaya lang magkaiba yun kasi yung goosebump, pagka syempre kinakabahan ka, yung mga muscle dun sa follicles mo, nag-ano yun. Yung erector pili muscle, yun ang nag-aangat. Ito, skin lang talaga nakaangat na siya. Yan, kita natin Oo, ngayon yan. sa... Doc, bakit ba ganyan? Bakit ba nagkakaroon ng yung kumbaga kung sa yung layman's term chicken skin? Kasi nga yung itsura niya mukha siyang balat ng ng chicken. Okay, ngayon yung problem kasi diyan, 'di ba we have sa skin kasi natin there's what we call the protein keratin. Yan yung nasa balat natin na ang problem with certain individuals, nagkakaroon ng sobrang dami, nagpa-pile up. Excess keratin ang meron sila. Treatable yan o manageable? Hindi siya talaga, paano ba? So Hindi once it's there, Once it's there na. May sinasabi, may studies na after 30 daw kalimitan nawawala. However, yung iba nagpa-persist pa rin longer. So, going back dun sa kanina, yung nagpa-pile up yung keratin. So, what do we expect to happen? Yung pinaka-hair shaft or yung pinaka-hibla ng buhok, hindi makalabas. So, nagko-coil up na lang sila sa loob. Kaya nagkakaroon ng bilog. And then, pag kinapa mo, yun na. So may hair siya sa loob, yun yung Yes. nagkikreate Yun yung ng bump. nakakikreate ng bump. Doc, aside po sa roughness, no? Yung vision niya may pamumula. Meron bang mga yung pangangati or Okay. Generally, pain? hindi naman, Wala, no? wala. It Just doesn't there. hurt, it doesn't itch at all. Ang problema mo lang dyan, yung aesthetic implications niya. Kasi syempre, ay, ba't gano'n ang dami niya dito? Kasi meron sa iba puti yan. But of course, sa iba naman, mapula. However, syempre, dahil nga, lalo na kapag naka-coil up na yung niya, yung mga hair sa loob, namamaga yung skin. And anything with pamamaga or inflammation, may chance magkaroon ng PIH or post-inflammatory hyperpigmentation. Yun ang nakikita natin na medyo nagla-light brown na. So kung kunyari isang piraso at maliit lang, hindi mo mapapansin, pero usually ang dami niyan eh. Yeah. So pag nakita mo, parang teka, ano yun dun niya? Parang ano ba yan? Mukha bang galis yan? Bakit, nabanggit mo, Doc, yung mga bilog-bilog na gano'n niya is yung mga buhok na Buhok hindi sa loob, lumalabas. yes. Bakit gano'n sa iba, yung mga underarm ng iba, di ba, tinatanggal naman, tubo naman yung buhok doon, tinatanggal naman. Bakit nagkakaroon pa rin ng mga Yung bilog-bilog? pinaka-bump. Yun naman, kaya sinasabi nila, pagka sa hair naman, sa underarm, dapat hindi mo siya pinaplak. Mas maganda, pwede mo nalang Shave. pa-laser or shave. Kasi yan nangyari, pag hinila mo, di ba, yung pinaka-hair follicle natin, Nahihila siya. nangyari, nahihila siya, so may pressure. So, umaangat yung balat. Doc, di ba sabi mo hindi lumalabas yung hair? Pwede ba siyang exfoliate? Yung, halimbawa, mag-scrub ka para matanggal yung layer ng balat, tapos eventually makalabas yung Good question, yung Ate hair. Lynn. So, yun na nga, kahit na hindi naman siya makati or masakit, yun ang management natin, no? We advise the patient to apply mga AHA lotion which can bring about micro peeling. So para mangyari na natatanggal yung excess keratin, nakakalabas yung hair. But of course, it depends on the extent of hyperkeratosis. Pag sobrang kapal na, you might want to go to a dermatologist para mag-perform ng isang deep peeling procedure. Doc, last question ko lang. Kasi aside dun sa topical management na nabanggit mo, meron bang oral intake yan? Ay, wala eh. Ang isang wala pang study, but I'm thinking, pwede rin kasi yan siguro magpa-laser hair removal. Kasi kung ang problema mo would be in the system already na nagkakaroon ng pile-up ng keratin, baka pwede ang i-handle mo na lang yung hair follicles. Kasi pagka hindi na tumutubo yung hair doon, wala na magko-coil doon sa loob, di ba? Pero Doc Sara, paano namin mape-prevent siya? Kunyari, maglalagay ba kami ng lotion? Mag-scrub Hindi, ba kami nag-exist na siya. once a week? Unknown yung cause, may genetic predisposition
predisposition. And then, they're saying na it's very common among those people who have, tawag nito, yung mga atopic dermatitis, yung may mga asthma, okay? So, meron silang, yun yung mga predisposed individuals. Habol-habol Okay. lang, Doc. May Po. possible complications like infections ba sa skin nitong pagkakaroon ng chicken Okay, skin? this isn't itchy. However, syempre, since maligasgas siya, kalimitan, type ng ibang kakamutin. Oo. If nagkamot po, we expect magkakaroon na ng opening end. We have yung normal flora or normal bacteria sa skin. Pwede makapasok. That's when pwede magkaroon po ng infection. But generally, kung hindi lang aesthetics yung problema mo, wala namang iba, hindi siya harmful, wala naman siyang serious Hindi lang maganda complication. talaga. Yeah, hindi lang maganda tingnan. Ako, in my practice, ang napansin ko lang, meron mga pumupunta na pag kunyari mag-aabay sa kasal, o kaya kailangan magsi-sleeveless, so yun na lang paghahandaan nila. And then, tinanggap na nila yung katotohanan na talagang, Kasi oo, eventually, ganyan na siya. Yun na Kasi ang eventually sinumpaang babalik. salaysay mo.